Let's go. Stay down! Stay down! Pass me the saw. Down! Sheriff's Department, stay down! Get down behind the wheel! Sheriff's Department, lady, get in the car! Oh, shit! Let's go! Moving! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, crime film na tinatawag na Den of Thieves. At bago tayo magpatuloy ay shoutout muna natin si Bobby Torres from Jeddah, Saudi Arabia, Joby Muarez from Negros Occidental, John Rich Moncadellina from Isabela Province, Daryl Bandulan, Kenneth Titong from Tanza Cavite, Abdul Hakim Marohom, May Faban, Chami Guanzan from General Santos City, Dimple Datuwato from Cotabato City, at Mariel Sulwa from San Carlos Negros Occidental. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa Los Angeles, bandang 3:30 ng madaling araw, huminto ang isang high-security na truck sa harap ng isang donut shop. Pumasok ang dalawang gwardya sa loob. Bigla namang may isang kotse at isang SUV na hamarang sa daraanan ng truck. Ilang lalaking nakaarmas, nakasuot ng armor at may malalakas na baril ang lumabas, pawang nakamaskara. Paglabas ng mga gwardya, agad silang tinutukan ng baril. Ang driver ng truck ay mabilis na tumawag sa LAPD at sinabing napalibutan sila ng mga armadong lalaki. Isang gwardya ang nagtangkang hugatin ang kanyang baril, pero binaril agad siya ng isa sa mga salarin. Pinatay rin ng salarin ang driver ng truck. Binuksan ng mga salarin ang pinto ng truck at hinayla palabas ang isa pang gwardya. Dumating na ang mga pulis at nagkabarilan. Ngunit dehado ang mga pulis dahil ordinaryong baril lang ang gamit nila kumpara sa assault rifles ng mga salarin. 4 na pulis at isang salarin ang napatay sa putukan bago tumakas ang grupo dala ang truck papunta sa isang warehouse. Sa warehouse, pinagalitan ni Ray, ang leader ng grupo, si Boso dahil sa pagbaril sa gwardya. Sinabi ni Ray sa grupo na kailangan nilang ayusin ang sirang bahagi ng truck. Nang buksan ni Ray ang pinto ng truck, tinanong siya ni Ensign kung ayos lang siya. Sumagot si Ray na nakapatay sila ng 4 na pulis at tiyak na hahabulin sila ng mga pulis na parang mga aso. Samantala, dumating si Detective Nick O'Brien sa crime scene. Nilapitan niya ang mga tauhan ng Sheriff's Department na nakatayo malapit sa bangkay ng isa sa mga salarin. Nagtataka ang mga pulis kung bakit nila ninakaw ang isang truck na walang laman. Iminungkahi ni Nick na may mas malalim itong plano. Sa kabilang kalsada, kinukunan ng litrato ni Boso ang mga pulis habang nag-uusap. Pagbalik niya kay Ray, ipinakita niya ang mga larawan at itinuro si Nick bilang opisyal na nangunguna sa investigasyon. Ipinaalam ni Ray sa kanyang grupo na si Nick ay ang hepe ng Major Crimes Division. Nang makita ni Donnie ang litrato ni Nick, bigla siyang umalis. Inimbestigahan ni Nick at ng kanyang mga kasamahan ang kaso. Napagpasyahan nilang inside job ito, may kasabwat mula sa loob, dahil imposibleng malaman ng mga salarin ang eksaktong schedule ng truck. Naging pangunahing suspect si Ray, lalo na't nakalaya lang siya sa parole 8 buwan ang nakalipas. Sa gabi, nagtatrabaho si Donnie bilang bartender. Napansin niyang may naiwan na Federal Reserve Bank ID ang isang customer. Nilagay niya ito sa cash register at lumapit kay Mac, isa sa mga kasamahan ni Ray. Naroon din si Nick sa bar at kinumusta si Donnie. Sagot ni Donnie, hindi niya kilala kung sino-sinong pumupunta sa bar, kahit kriminal o pulis ay nagpupunta roon. Pagkatapos ng shift ni Donnie at habang papauwi na siya, kumatok si Nick sa bintana ng kotse niya, at sinapak siya. Pagkamulat ni Donnie, nasa isang di pamilyar na lugar na siya. Pumunta siya sa sala at nadatnan doon ang team ni Nick kasama ang 4 na babae. Ipinakita ni Nick ang isang CCTV photo kung saan makikitang nagkita sila ni Ray. Sinabi ni Detective Gus kay Donnie na alam na nila ang lahat tungkol sa kanya, kasama na ang dati niyang pagkakaaresto dahil sa Grand Theft Auto, kasong attempted murder, at ang pinakamabilis na speeding ticket sa kasaysayan ng California. Binalaan siya ni Gus na isang pagkakamali lang ay
ay pwede na siyang mabulok ulit sa kulungan ng maraming taon. Tinangkang magpaliwanag ni Donnie. Aniya, 1 o 2 beses lang niyang nakita si Ray at wala na siyang ibang alam pa. Ipinakita naman ni Nick ang tato sa braso niya na may nakasulat na Regulators. Ipinaliwanag niya na ito ang pangalan ng grupo ng mga pulis na hindi naniniwala sa mga patakaran o sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga kriminal, mas pinipili nilang barilin ang mga ito. Diretsahang tinanong ni Nick si Donnie kung bakit ang isang duwag na katulad niya ay napunta sa delikadong grupong yun. Sagot ni Donnie, driver lang daw siya ng grupo at wala siyang alam sa mga plano nila. Sinabihan siya ni Nick na makipag-ugnayan pa rin sa grupo at sagutin ang lahat ng tawag niya. Kung hindi, siya mismo ang pupunta para hulihin ito. Samantala, minamanmanan na ni Ray at ng grupo niya ang Federal Reserve Bank sa Los Angeles. Ayon kay Ray, ito lang ang bankong hindi pa kailanman nanakawan ng matagumpay. 53 beses na itong tinangkang looban pero palaging nabibigo dahil sa sobrang higpit ng seguridad. At dahil doon, ito ang gusto nilang tirahin. Sa himpilan ng pulis, natuklasan ng mga opisyal na sina Ray, Ensign, Donnie, at Boso ay pawang dating mga Marine Commandos. Binalikan nila ang lahat ng kaso ng nakawan sa loob ng nakaraang 10 taon at napansin nilang walang malaking heist na naganap habang nakakulong si Ray sa loob ng 10 taon. Sinabi ni Nick sa mga kasama niya na kapag nahuli nila si Ray, masasagot na rin ang mga unsolved cases ng mga nakaraang taon. Bumalik si Ray at ang grupo sa warehouse at ipinaliwanag niya ang araw-araw na routine ng bangko. Ayon sa kanya, regular na tinatanggal ng bangko ang mga lumang o sirang pera sa kanilang database, at winawerek ito tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. May kumukuha ng mga basurang ito mula sa isang waste management company. Dagdag pa niya, ang silid kung saan binibilang ang mga $100 bills ay may tinatanggap na hindi bababa sa $30 milyong kada araw. Plano ni Ray na makarating doon bago masira ang mga pera. Ang target nila, ang $30 milyong na technically ay wala ng may-ari, kaya't hindi nila ito ninanakaw sa kahit kanino. Nagsimulang magtrabaho si Donnie sa isang Chinese food delivery company na nagsusupply ng pagkain sa mga empleyado ng bangko. Nakapasok siya sa loob ng bangko habang may dalang 2 bag ng pagkain. Binigyan siya ng security ng entry card. Inihatid niya ang isang bag sa cafeteria, pero dinala niya ang pangalawa sa banyo at itinago sa vent sa kisame. Kinagabihan, habang kumakain ang grupo ni Ray sa isang restaurant, biglang dumating ang mga pulis. Nilapitan ni Nick ang mesa ni Ray at kinausap si Donnie na parang matagal na silang magkakilala sa gym. Sa warehouse, nagduda si Ray na baka pulis si Donnie. Itinanggi ito ni Donnie, pero tinutukan pa rin siya ni Ray ng baril at tinanong kung paano niya kilala si Nick. Umamin si Donnie na nahuli siya ni Nick at alam na nito ang lahat tungkol sa grupo nila. Simula noon, hindi na raw niya muling nakita si Nick. Nagtiwala si Ray sa kanya at inutusan siyang iparating kay Nick ang mensahe, mangyayari ang pagnanakaw sa darating na Biyernes. Nagkita sina Donnie at Nick sa isang suit shop. Nang tanungin ni Nick kung ano ang ginagawa nila sa restaurant noong gabi, umiwas si Donnie sa tanong at diretsong sinabi na sa Biyernes ang pagnanakaw, pero hindi niya raw alam kung saan ito magaganap. Pumunta naman si Nick sa isang club kung saan nagtatrabaho ang girlfriend ni Ray. Pinanood niya itong mag-perform. Pagkababa ng entablado, may binulong ang babae sa tenga ni Nick at nauwi silang dalawa sa bahay nito. Kinabukasan, dumating si Ray. Tumakbo palabas ng sala ang girlfriend niya. Kasunod nito ay lumabas si Nick na nakahubad ang pangitaas. Nagkatitigan sila ni Ray, pareho nilang napansin ang baril na nasa ibabaw ng mesa. Kamandat si Nick na parabang sinasabing kunin ni Ray ang baril. Pero hindi siya nagpauto. Sa halip na magpadala sa tensyon, dumaan lang si Ray kay Nick, pumasok sa kwarto, at isinara ang pinto. Si Nick naman ay sumakay na sa kotse at agad tumawag sa kanyang kasamahan. Ibinulong niya ang susunod na lokasyon ng pagnanakaw, impormasyong nakuha niya mula sa girlfriend ni Ray. Dumating ang araw ng pagnanakaw. Nakabantay na ang mga pulis sa paligid ng bangko. May pumarad ang van sa parking lot at bumaba mula rito ang grupo ni Ray na nakasuot ng bulletproof vest, maskara, at may hawak na mga assault rifle. Pagkapasok sa bangko, agad nilang pinagbabaril ang mga security camera at pinaupo ang lahat ng tao sa loob. Kinumpiska nila ang mga cellphone, tinalian ang mga kamay ng mga hostage, at tinakpan ng bag ang ulo ng bawat isa. Inutusan ni Ray ang bank manager na tumawag sa pulis at humingi ng $30 milyong bilang ransom. Dapat itong ihatid gamit ang isang helikopter na may full tank. Nagbanta siya na papatayin niya ang isang hostage kada oras kung hindi masusunod ang kanilang demand, at kapag may sinubukang pumasok na pulis, lahat ng tao sa loob ay mamamatay. Dumating ang mga pulis at FBI sa labas ng bangko. Tumunog ang telepono sa loob. Sinagot ito ni Ray at diretsyong tinanong kung ibibigay ba ang hinihingi nila. Sumagot ang opisyal ng pulisya na inaasikaso na ito. Sagot ni Ray,
Ray, dahil tumawag sila ng wala pang pera, may namatay na. Kinuha ni Boso ang isang lalaki at dinala ito sa likuran. Maya-maya'y may narinig na putok ng baril. Tumawag muli ang opisyal. Ngayon, ang manager na ang sumagot. Sinabi nitong may isang taong pinatay na, at kung patuloy silang tatawag ng walang pera, mas marami pa ang mamamatay. Pinayuhan niyang tumawag na lang ulit kapag dala na ang eksaktong halaga. Nagtanong ang opisyal kung pwedeng maghintay ng 70 minuto, at pumayag si Ray. Ipinarating ito ng manager. Sa labas, pinag-aaralan ng mga pulis ang mapa ng bangko. Biglang may narinig silang pagsabog mula sa loob. Napagtanto nila na napasok na ng mga salarin ang vault. Habang tinitingnan ni Nick ang mapa, tinanong niya si Tony kung ano ang ibig sabihin ng isang simbolo. Sabi ni Tony, iyon daw ay lumang linya ng imburnal na sarado na ngayon. Napansin ni Nick ang isang posibleng pasukan sa sewer system at napaisip siya. Nagdesisyon siyang pumasok. Kumuha siya ng bakal at sinimulang buksan ang main door ng bangko. Sa loob, tinanong ni Nick ang mga hostage kung ayos lang sila. Wala nang mga salarin sa paligid. Pinuntahan nila ang likod ng bangko kung saan di umano'y may pinatay. Pero palabas lang pala ang lahat, buhay pa ang babae. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang butas papunta sa sewer. Doon dumaan ang mga magnanakaw para makatakas. Pumasok si Nick sa butas at sinundan sila. Habang iyon ay nangyayari, si Mac naman ay tumawag sa bangko bilang kunwaring opisyal mula sa Almond Security Company. Sinabi niyang darating na ang truck nila sa loob ng 2 minuto at pinakiusapang buksan ang gate. Dumating nga sina Ray at Ensign sakay ng ninakaw na truck, suot ang uniforme ng Almond Guard. Repainted na ang truck at inayos para magmukhang kapareho ng tunay na truck, kaya pinapasok sila ng walang masyadong tanong. Bumaba sila at kinuha ang 2 kahon na puno ng pera mula sa likod ng truck at dinala ito sa money counting floor. Inilagay ng mga taga-counting ang mga kahon sa loob ng kwarto para sa $100 bills. Pagkatapos, pumunta sina Ray at Ensign sa waiting area. Si Boso naman ay nasa tunnel sa ilalim ng bangko. Tinawagan siya ni Ray sa radyo at sinabing nasa counting room na si Donnie. Hinayla ni Boso ang switch sa power grid, kaya nag-brownout sa buong bangko. Lumapit ang isang police guard sa mga taga-counting at sinabing kailangang isara muna ang system, kaya pinayuhan silang mag-break muna. Nang makaalis na ang mga taga-counting at pulis, tinawagan ni Ray si Donnie at sinabing ligtas na siyang kumilos. Nakapagtago si Donnie sa loob ng isang kahon na napapaligiran ng mga bundle ng $100 bills. Lumabas siya at ilang bundle ang nalaglag, pero ibinalik niya agad sa loob. Isang babae mula sa bangko na regular na nag-o-order ng Chinese food ang tumawag sa restaurant. Nagsalita si Mac gamit ang Chinese accent at sinabing paparating na ang pagkain. Sa loob ng bangko, napansin ng mga pulis at security guard na hindi gumagana ang mga camera at motion sensors. Agad nilang inutusan ang isa pang guard na bilangin ang lahat ng kahon para maiwasan ang anumang aberya. Si Donnie naman ay nakatago sa ilalim ng mesa sa counting room. Tahimik niyang inilalagay ang mga $100 bills na dapat sana ay masisira na sa mga itim na zipper bag. Pagkatapos, itinapon niya ang mga bag sa loob ng basurahan. Pagbalik ng security guard sa counting room kasama ang 2 taga-bilang, sumenya si Ray kay Donnie na oras na para tumakas. Inalis ni Donnie ang takip ng vent, pumasok sa loob, at isinara ito mula sa loob. Habang nasa vent, tinawagan ni Donnie si Ray sa radyo. Sumagot si Ray at agad namang inutusan si Boso na ibalik ang ilaw. Nang bumalik na ang kuryente, nagpatuloy sa trabaho ang lahat sa bangko, walang kamalay-malay sa nangyayari. Gumalaw na si Donnie sa loob ng air ducts. Inalis niya ang vent sa CR at kinuha ang pagkaing itinago niya roon kanina. Ginamit niya ang access card na naiwan ng empleyado ng bangko sa bar para makalibot sa gusali. Ipinasa niya ang pagkain sa babaeng nag-order, tapos ay tahimik na lumabas ng gusali. Samantala, may ilang kasabwat si Donnie na pumasok sa bangko para kunwaring magtapon ng basura. Dumating sila sakay ng 2 truck mula sa parehong kumpanya, bahagi ng buong plano. Sa kabilang banda, lumabas sina Ray at Ensign mula sa bangko sakay ng kanilang security truck. Sinundan ni Boso ang isa sa mga garbage truck at tinawagan si Ray sa radyo para sabihin ang lokasyon niya. Di nagtagal, naabutan ni Ray ang garbage truck at hinarang ito mula sa harapan. Tumakbo si Boso papunta sa driver at sinabing bumaba siya. Pagkababa ng driver, siya ang umangkas at minaneho ang truck habang sinusundan naman ng buong grupo. Habang nangyayari ito, abala si Nick kakahanap kina Ray at sa grupo nito. May nakita siyang pamilyar na mukha sa kalsada, si Donnie. Pinahinto niya ito at pinasakay sa police truck. Dinala siya sa isang lugar at doon siya binugbog ni Nick at ng mga kasama nito habang pinipilit siyang magsalita kung nasaan sina Ray. Sa huli, napilitang magsabi si Donnie ng lokasyon nila. Nasa isang dump site ang grupo ni Ray. Tumawag si Mac kay Ray para sabihin na huli na si Donnie, pero hindi sumagot si Ray at
binaba ang tawag. Sinabi ni Ray kay Ensign na nahuli na sina Donnie at Mac kaya't agad silang umalis. Habang nasa daan, nakita ni Nick ang sasakyan ni Ray at agad itong sinundan papasok sa isang abalang highway. Tinawagan niya sina Detective Murphy at Baracho para ibigay ang kanilang lokasyon. Paglingon ni Ray sa rearview mirror, nakita niya ang kotse ni Nick na mga 20 sasakyan ang layo. Samantala, si Gus ay kinadina si Donnie sa loob ng sasakyan. Dumating na rin sina Murphy at Baracho. Habang papalapit na ang mga pulis, nagsimulang bumaba sina Ray, Ensign, at Boso mula sa kanilang truck. Habang papalapit ang mga pulis, biglang nagpaputok si Ray at agad niyang napatay ang isang pulis. Gumanti ng putok ang mga pulis at biglang nabasag ang katahimikan sa putukan ng magkabilang panig. Tumagos ang mga bala sa mga sasakyan mula sa magkabilang direksyon. Tinamaan si Boso sa leeg at agad na gumanti si Ray sa pamamagitan ng pagbaril sa tuhod ng pulis na bumaril kay Boso. Tumakbo sina Ray at Ensign sa kalsada habang hinahabol sila ni Nick. Isa sa mga kasamang pulis ni Nick ang nakatama ng maayos na putok at napabagsak si Ensign. Si Ray naman ay tumakbo papasok sa isang alley at hindi siya tinigilan ni Nick. Nabaril ni Nick si Ray at matindi ang naging tama nito. Pinilit ni Ray na mag-reload ng baril at nang magtagumpay, tumayo siya at nagsimulang lumapit kay Nick habang nagpapaputok. Nag-reload din si Nick at nabaril si Ray sa dibdib. Bumagsak si Ray at gumapang sa likod ng kotse. Kinuha niya ang natitirang magazine mula sa bulsa ng jacket niya. Wala na siyang bala, pero tumayo pa rin siya at itinutok ang walang lamang baril kay Nick. Inakala ni Nick na may bala pa si Ray, kaya sa pagdepensa sa sarili, binaril niya ito. Pagbalik ni Nick sa sasakyan, tumakas na si Donnie. Pinuntahan nila ni Gus ang kotse ni Ray at kinuha ang mga itim na bag sa loob. Laking gulat nila nang makita na ang laman ay mga ginupit na pera, hindi buo, kundi pawang mga shredded bills. Pumunta si Nick sa bar kung saan dating nagtatrabaho si Donnie at tinanong kung saan siya nakatira. Sagot ng may-ari, nag-resign daw si Donnie 2 araw na ang nakalipas. Habang nakaupo sa bar, napansin ni Nick ang 2 empleyado ng bangko na may suot pang access card sa leeg. Lumingon siya sa pader at nakita ang larawan ng isang football team. Nandoon si Donnie, kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Paglabas ni Nick ng bar, natanong niya ang bangko, at doon niya na-realize, si Donnie ang tunay na utak ng buong plano. Sa huli, makikitang nagtatrabaho na si Donnie bilang bartender sa London. Kasama niya roon ang mga kaibigan niyang nagpanggap na mga basurero noong araw ng pagnanakaw. Simula't simula pa lang, nakaplano na ang pagtataksil ni Donnie kina Ray at sa buong grupo. Kaya 2 ang garbage truck, ang isa, puno ng shredded na pera, at ang isa, may laman na totoong $100 bills na umaabot sa 30 milyong dolyar. Ibinunyag na inalis ni Donnie ang totoong pera mula sa mga bag, isinilid ito sa loob ng mga gulong, at ipinaship patungong Panama. Ngayon, nasa London na siya, at mukhang may binabalak na namang panibagong pagnanakaw. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.